Tito, Tito, huwag kang mamatay. Kasi ikaw lang ang lalaki sa pamilya. Tito. 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 Tito, ako na lang ang lalaki. Hindi ba ako kumakanta sa KTV? Saan to? Bakit ang buhay natin ay napakahirap? Patay na lahat ng lalaki. Si Tito na lang ang natitirang lalaki. Ngayon, mamamatay din siya sa gutom. Paano na ang buhay natin? Tito! Tito! Ano to? Oo nga, may makain ka na nga. Ingatan mo. Tito! Pamilya Mateo, Andres Mateo. Grabe, nag-time travel ako sa panahon ng tagutom. Naging tamad at walang pakialam na tao. Tito, buti hindi ka namatay. Kung namatay ka, hindi ko alam kung paano ipapaliwanan sa kapatid ko. Malambot. Tito. Tito. Panahon ng tagutom. Patay sa gutom ang 5 kapatid. Natitira ang 5 magaganda na ate at isang maliit na pamangkin. Malaking responsibilidad. Tito. Ito, ang huling bigas ng pamilya. Kainin mo. Tito, kain ka na. Nalipasan ka ng gutom. Ang laki ng kasalanan niya. Ang bait ng mga ate sa kanya, hindi pa niya pinahalagahan. Ngayong nandito na ako, aalagaan ko silang mabuti. Papaligayahin ko ang mga ate. Ang tigas ng tinapay na to. Kumain ako buong gabi. Parang mabali ng ngipin ko. Hindi ko mapili. Gusto niyo ba akong mabulunan? Kayo na lang kumain. Kulang ang pagkain na yun. Kung hindi ako magalit, hindi kakain ng mga ate. Kailangan kong maghanap ng ibang pagkain. Tito. Ate Maria. Wala na si Tito. Hatiin na natin ang tinapay. Hindi tayo pwedeng mamatay sa gutom. Tama. Ina, gutom ako. Ate Maria, hatiin na natin ang tinapay. Kumain tayo para may lakas magtrabaho at maghanap ng pagkain. Sige. Ang kusino mas malinis pa sa mukha. Naghahanap ng matagal, kalahating basket lang gulay. Ang kaunting gulay hindi sasapat para sa lahat. Ngunit na yon ay taglindol. Wala ng gulay, kahit balat ng puno ay kinakain. Saan pa makakahanap ng pagkain? Ano ito? Singsing ng espasyo. Wow! Hindi ko akalain. Mabilis ako makahanap ng pagkain. Sa wakas, hindi na magugutom ang mga ate. Binabati ka, Pinano, sa pag-activate ng espasyo. May isang ilog na buhay dito. May 50 ekaryang lubang sakahan. May espasyo? May sistema. Hindi na magugutom. Susubukan ko sa ibang lugar. Gumagana ba ang sistema?
May espasyo ng sistema. Pakainin ng mga ate. Madali lang yan. Tito, kakain ka ng damo? Haugasan ko at lutuin muna. Sa panahon ng taggutom, ang katawan ni ate ay nakakatakot na. Hindi ko alam pag lumago ang buhay, ano ang mangyayari kay ate. Ate, wala nang kailangan gawin. Ako na bahala dito. May paraan ako dito. Binigay lahat sa'yo! Ipapamigay mo ba ulit sa si Maricel? Maricel? Maricel, ang nubya ng dating ako. Hindi lang tamad at gutom, kundi adik sa nubya. Binigay lahat ng pagkain kay Maricel. Kaya namatay sa gutom ang mga kuya. Araw-araw naming inukay ni Aling Maria. Wala na kaming iba. Ate. Hindi ko ipapamigay ang damo kay Maricel. Naisip ko na. Mula ngayon, hindi ko napapansinin si Maricel. Gusto ko lang ngayon bigyan ng magandang buhay ang mga ate. Walang kwenta! Sinasabi mo rin dati yan! Sa huli, binigay mo pa rin ang pagkain kay Maricel! Ako? Tito, hindi na ako kakain. Ngunit si Ina at mga tita, matagal nang nagugutom. Pwede bang wag mong ibigay sa iba? Mia, Hindi po mababago ang tingin nila sa akin. Kailangan kong gamitin ang paraan na yon. Umalis kayo! Sa bahay namin ito! Ako ang masusunod! Magharang pa kayo! Ipapalayas ko kayo! Alis! Ate Maria, ano na gagawin natin? Wala nang pagkain sa bahay. Maaga pa naman. Linda, Gemma, maghanap muna kaya ng damo. Kung ibibigay niya kay Maricel, magugutom na naman tayo. Kuko, ang bait-bait natin sa kanya. Bakit hindi niya maramdaman? Para sa akin, siya ay walang utang na loob. Hayaan na lang natin siya. Sumile. Kahit ano gawin ni Tito, siya pa rin ang aming Tito. Kailangan nating alagaan siya. Sige na, Peachy. Kahit anong gawin niya, pareho pa rin tayo, Mateo. Tiis lang tayo. Baka naman, baka balang araw, magising din siya. Tiis pa. Hanggang kailan tayo magtiis? Hanggang mamatay tayo sa gutom? Kahit mamatay sa gutom, ito ang ating kapalaran. Mula ngayon, kung marinig ko pa kayo nagsasalita ng masama kay Tito, huwag ninyong sisihin ako. Ipapalayas ko kayo. Pasensya na, Ate Maria. Tito, magkakaintindi ka ba talaga? Toto pa lang makapagpalit ng gamit. Maganda na. May espasyo at sistema na, hindi na magugutom ang mga ate. Kailangan ko maghukay pa ng damo para makapagpalit ng marami. Sino yan? May lakas ng loob maghunting? Uy! Alam mo, ito ang aking teritoryo. Sino nagpayo sa'yo dito maghunting? Siya si Ramo. Ang tanga! Di alam kung saan nakuha. Ang 5 magagandang ate, di niya pinapahalagahan. Antayin siyang mamatay. Ang 5 ate niya ay akin na. Pakinggan mo! Naghuhugay ako ng damo! Ikaw maghuhukay. Alam ng buong baryo na tamad ka. Puro magnanakaw lang. Sa tingin ko, palusot lang ang damo. Para magtago-tago kang maghunting. Ramon, bundok lang to. Walang teritoryo. Namatay sa gutom ang 5 kuya ko. Ako na lang ang natitira. Pinipigilan mo pa ako. Gusto mo rin akong patayin? Tama si Andres. Ramon, huwag mong ipahamak ang tao. Tama, tuwing akayat, kinukuha niya halos lahat. Sinasabing bayan proteksyon, walang hiya. Manahimik kayo! Wala akong panahon sa mga walang utang na loob! Andres, kung hindi ako nagmamadali, ipapahiya kita. Di pa natin alam kung sino ang matatalo. Itatanim ko ang mga binhi dito. Papalikuan ng tubig ng buhay. Malapit na nating makain ng mga gulay. Kailangan kong bumalik na. Baka gutom na sila.
Ate Maria, ang mga damo sa bundok na ubos na. Walang mahanap. Walang problema. Magpahinga muna kayo. Bukas, kami ni Aling Carmela pupunta sa mas malayong lugar. Ate Linda, nakita mo ba si Tito? Hindi ko nakita. Sa tingin ko, binigay niya ang damo kay Maricel. Andres, di ba sabi mo pupunta ka sa bundok? Nasaan ang damo? Walang tamo. Pero may ito. Wow! Bigas! May bigas na tayo! Di ko akalain na 5 kilo lang. Nang bigas ay nagpasaya na sila. Kitang-kitang hirap nila dati. Tito, saan mo nakuha ang bigas? Sa Aling Linda. Tito, saan mo nakuha ang bigas? Tito, saan mo nakuha ang bigas? Itinago ito ni nanay at tatay para sa dowry ni Maricel. Sa ngayon, malapit na tayong mamatay. Anong dowry pa? Kain na tayo. Ang buhay ang mahalaga. Kasasabi ko lang, may itinago si nanay at tatay bilisan. Magluto na! Ang bigas na ito, itinago ba talaga ni nanay at tatay? Nung namatay ang kanyang 5 kapatid, bakit hindi niya ito inilabas? O baka nagbago na talaga siya? Kain na kayo. Kumain kayo ng marami. Kain na. May problema ba? Uy, saan kayo pupunta? Bakit hindi kayo kumain? Tito, babae kami. Hindi pwedeng kumain sa mesa. Ang kultura ng pag-aalipin ay nakamamatay. Mga ate, mula ngayon, walang babae o lalaki. Kumain tayo magkakasama. Kumain magkakasama, magdusa. Tito, anong sinasabi mo? Ito ang batas ng mga ninuno, hindi pwedeng baguhin. Para baguhin ang kanilang paniniwala, kailangan kong gamitin ang katawan na ito. Hindi ninyo narinig ako! Pumunta kayo dito! Mga ate, sa madaling salita, ipinapangako ko sa inyo, hindi na kayo magugutom at masasaktan. Umupo na at kumain. Tito, totoo po ba? Oh, Si Tito ang namamahala. Sundin natin siya. Umupo na tayo. Halika. Oo nga. Mga ate, bukas, sama-sama tayo maghukay ng damo. Nakita ko ang magandang lugar. Maraming damo. Totoo po ba, Tito? Siyempre, totoo. Bakit ko kayo lulukuin? Tito, sasama din ako! Okay. Mia, sasama ka sa amin, ha? Maghiwalay tayo. Aling Maria at Mia. Aling Linda at Carmela. Aling Teresa at Peachy. Tito, kukunin ko ang pinakamalaking damo! Mia ang pinakamagaling. Ingat ka, ha? Huwag masyadong tumakbo. Ingat kami. Ang laki ng damo. Tulong! parang si Aling Carmela yan. Aling Carmela, huwag kang gumalaw. Pupuntahan kita. Aling Carmela, ano nangyari? Ahas! Naipit ako ng ahas. Aling Carmela, ahas yan. Kailangan nating alisin ang lason. Tito, ate mo ako. Hindi pwede to. Ako na lang ang lalaki dito. Hindi niyo ba ako susundin? Bitiwan mo.
Ang lakas ng babaeng ito. Andres! Siya ang iyong ate! May lakas ka bang gahasain siya? Ako. Peachy, walang kwenta ang sinasabi mo. Naipit ako ng ahas kanina. Tito Andres, ang nagsak ng lason. Tunay bang tinulungan mo si Linda at hindi mo siya gahasain? Peachy, nagkakamali ka. Tito Andres ang nagligtas sa akin. Hindi ako naniniwala na mabait siya. Aling Carmela, gamot ito para sa lason. Spray mo na marami. Tulong! Parang boses ni Aling Maria. Tito, bilis! Ikaw naman. Okay lang ako. Nandito si Peachy. Pirisan mo. Okay. Luning-ning kitang-kita ba ang laki ng kuneho? Kung sasama ka sa akin, sigurado ako may laging karne. Ramon! Umalis ka! Uuwi na kami! Ina, takot ako. Wala kang katakutan. Kung sasama kay Andres, mamamatay ka sa gutom. Kahit ano si Andres, mas mabuti pa rin kaysa sayo. Maganda. Di mo gusto ang mabuting usapan, no? Bitawan mo ako. Huwag mong saktan ang aking ina. Mia, ang lakas mong saktan ng anak ko. Patayin kita. Ina! Ramon, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ramon! Andres! Andres, may lakas kang suntukin ako. Ate Maria, ayos ka lang ba? Tito, ayos lang ako. Ayos din si ate. Mia. Huwag kang matakot. Protektahan ko si Inay. Brave girl, Mia. Ramon! Ang lakas makabihin si ate! Wala kang buhay! Andres, gusto mo maghinala? May lakas kang suntukin ako? Maniwala ka, ipaaresto kita at patayin sa gutom sa kulungan. Wala nang makaharang sa akin. Ikaw ang nagsimula. So what? Hindi ko ipaaresto kung sasama ka sa akin. Ikaw! Ipaparistuhan! Anong karapatan mo? Sunto ko ay depensa lang. Ikaw ang nanlalandi. Ikaw ang dapat makulong. Sino ang kinakatakutan mo? Tatulang tayo dito. Sino ang magpapatunay na nanlalandi ako? Kami ang magpapatunay. Tito, ipaparistuhan mo lang. Pinagtatango niya si Ate Maria. Malas ko lang. Kung susundan niyo siya, patay kayo sa gutom. Huwag niyo akong lapitan pag nakailangan. Wait! Umalis! Ang kuneho, Maiwan! Bakit? Ako ang napatay nito. Di natin iparesto siya, pero ang kuneho ay mananatili bilang kabayaran. Sige. Abangan mo ako, Andres. May karne na tayo ngayon! Tito, bakit di mo ipaaresto? Si Ramon ay nagkasala. Dapat maparusahan. Aling Maria, mapaparusahan si Ramon. Pero kung ipaaresto, pag-uusapan si Aling Maria. Huwag kang mag-alala, si Ramon na yun. May pagkakataon pa tayo para himasin siya. Rosie, may plano si Tito. Sumunod na lang tayo. Sigurado ka bang di ka takot kay Ramon? Aling Maria, huwag kang mag-alala. May pagkakataon pa tayo para himasin siya. Umuwi na tayo. May sugat pa si Aling Carmela. Aling Camela, may suga ka? Wala na ate. Maipit ng ahas, tinanggal ni Tito ang lason. Nilagyan din ng gamot. Buti naman. Di ko akalain marunong si Tito. Umuwi na tayo. Tara. Ate, kainin na natin ang kuneho ngayon. Baka mapanis pa. Okay, sige. Matapos kainin. Di alam kung kailan ulit makakain ng karne. Mga ate, huwag kayo mag-alala. Gagawin ko lahat para may karne tayo araw-araw. Oo nga ate. Huwag na natin kainin ng damo. May sariwang gulay ako. Gawin natin itong lugaw. Saan mo nakuha ang gulay? Totoo nga, ang lupa ay sobrang tuyo. Mo may gulay. Saan mo nakuha ang gulay? Kung sabihin ko sa kanila, may sistema ako. Baka matakot sila. Kanina ng umaga, may nagbili ng damo. Sabi niya, pwede palitan ng bigas. Walang ganyan na yon.
Walang halaga ang damo. Mahal ang bigas. Sino ang papalit ng bigas sa damo? Tama. Araw-araw akong naghuhukay ng damo, pero hindi ko nakita ang ganyang nagbibili. Medyo mahirap ipaliwanag. Okay na. Maswerte lang si Tito. May makakain na nga. Madilim na rin. Tayo na magluto. Hey, Carmela. Nagkasugat ka. Magpahinga ka. Okay. Yay! May karne na ka! Tama si ate. May makakain na nga. Sana makita ko rin ang nagbibili. Anong ginagawa mo dito? Walang kwenta! Ikaw na to! 5 kapatid mo namatay. Ikaw lang natitira. Kung alam ko lang, hindi ko ipakakasal si Linda sa inyo. Wala kang pake. Ikaw ang tinutukoy ko. Saan si Linda? Kailangan kong dalhin siya. Kilala kita. Andres, huwag kang magpanggap. Saan si Linda? Dadaling ko siya sa bahay. Lolo, huwag kayo magalit. Relax lang po. Umalis ka dyan! Sino ang lolo mo? Tita! Bakit po kayo dito? Anong ibig mong sabihin? Kung hindi ako dumating, baka mamatay ka sa gutom. Umuwi na tayo. Itay, hindi ako uwi. Masaya ako dito. Oo nga po, Tito Ben. Relax lang po. Baka may maling pagkakaintindi lang po. Anong maling pagkakaintindi? Umakyat na sa buong baryo na dinala mo ang 5 ate sa bundok. Kung may pagkain man sa bahay, maghahanap ka pa ba ng damo? Itay, hindi po ganyan ang nangyari. Anong hindi ganyan? Gusto kitang ipakasal sa pamilya Mateo. Malaki ang pamilya nila, hindi ka maghihirap. Ngayon, siyang basura ang namumuno. May magandang buhay pa ba? Umuwi na tayo! Itay, hindi ako uuwi. Anong pulbos ang ibinigay ng pamilya Mateo? Para maging tapat ka dito. Mahalang ni Mang Ben si Linda. Ang kasalanan ay ang dating katauhan ko na may masamang pangalan. Ilabas ang kamay mo! Itay, sampal mo ako. Ngunit, hindi ako uuwi. Itay, ano ito? Ako at ang iyong ina alam naming hindi ka sasama, kaya naghanda kami ng bigas. Ikaw ang anak ko. Paano kita hahayaan mamatay sa gutom dito? Ingatan mo ang bigas. Huwag hayaang maagaw. Itay, hindi namin kailangan. Oo nga, Tito Ben. May bigas kami. Hindi kami magugutom. Tsaka ngayon, lahat hirap din. Ang bigas na ito, dala na lang po. Huwag ka na magsalita. Kung may bigas, maghahanap pa ba kayo ng damo? Tito. Lolo Ben, may bigas kami. Kahapon kumain kami ng kuneho. Hindi na po namin kailangan. Totong! Andres, walang hiya ka. Ikaw ba ang narpatay ng kuneho? May mukha ka pang magmayabang kay Tito Ben. Ramon, anong ginagawa mo dito? Mia, huwag matakot. Laro sa loob ng bahay. Ina, may masamang tao, Ina. Walang hiya. Sige, subukan mo muna siya. Huwag mo akong ipag-init ng ulo. Anong gusto mo? Kumain ng kuneho ko? Akala mo may kakayahan kang mag-alaga ng pamilya? Gusto mong makipag-away? Ay, ang gulo ng pamilya Mateo. Mas mabuti na lang na huwag ako makialam. Anak, itago mo ang bigas. Babalik ako para bisitahin ka. Kung hindi mo na kaya manirahan dito, umalis ka. Aalis na ako. Itay! Tito Ben, mag-ingat po. Maging ka, Tito Ben! Uy, Aling Carmela, huwag ka nang umiyak. Ang ganda ng mukha mo. Mas maganda ka kapag hindi umiyak. Ramon, lumamon kay Aling Carmela. Kung hahawakan mo siya, huwag mong sisihin ang gagawin ko. Bakit ang lakas ng batang ito? Parang pagkatapos inom ng tubig sa espasyo, mas malakas na ako ngayon. Andres! Ako ang iyong kuya. Ganyan mo ko tatuhin. Maniniwala ka ba? Ramon, may lakas ka ba? Huwag kayong maging matigas ang ulo. Kinain niyo ang aking kuneho. May lakas pa kayong maglabas ng kutsilyo? Ramon, hindi ka welcome dito. Umalis ka. Hindi ako. Tingnan mo to. Ate, isang manok. Kumusta, ate? Wala na akong paki sa nangyari. Bigyan kita ng pagkakataong pumili. Isipin mong mabuti. Kung sasama ka sa akin, hindi ka na mag-aalala sa pagkain. Umalis! Maria Cruz, huwag kang magpakatigas at magpahamak. Alam mo, binigyan na kita ng pagkakataon. Gusto mong mamatay sa gutom kaysa maging babae ko? Ramon, nung unti-unti mong kinukuha ang lupa ng asawa ko, nakita ko na ang tunay mong kulay. Mamatay man ako, hindi ako sasama sa'yo. Okay, matapang ka. Hindi ka sasama. Marami namang sasama.
Sino sasama sa akin? Ang manok ay sa kanya. Tsaka, sapat ang bigas sa bahay. Wala kayong utang na loob! Kuya Ramon, ako sasama! Kuya Ramon, handa ako. Handa akong sumama sa iyo. Uy, si Sel nga! Kuya Ramon. Siya palang dating fiancé. Maricel, Ano ang ibig mong sabihin? Fiancé ka ni Tito Andres. Hey, huwag kang magsalita ng walang basehan. Kayong dalawa ni Andres ay malapit ng mamatay sa gutom. Pinapangarap pa ninyong mag-asawa? Kung ikakasal ako sa inyo, dagdag na bibig lang ako. Sapat ba ang damo ninyo? Tsaka, si Andres ay tamad. Kung ikakasal ako, hihintayin lang namin kamatayan. Hindi ako ganoon katanga. Maricel, walang utang na loob ka. Kung hindi dahil kay Tito na nagdadala ng pagkain, matagal ka ng patay. Wala ka na ngayon. Walang utang na loob ka. So what? Tumulong siya. Ngunit hindi ko ipagpapalit ang buhay ko para doon. Tsaka, ang init na to, hindi natin alam kung hanggang kailan. May pagkain at tubig sa bahay ni Kuya Ramon. Bakit ako maghihintay ng kamatayan sa inyo? Maricel, ikaw! Ate Lunini, kayo, sumama na lang kay tamad na yan. Matagal pang tagtuyot. Walang ideya kung hanggang kailan kayo tatagal. Maricel, walang. Utang na loob ka. Hindi kita gusto. Sana tandaan mo ang iyong pagpili ngayon. Huwag kang magsisi. Ako magsisisi. Andres, sabihin ko sa'yo, hindi ako magsisisi. Ikaw ang huwag hintayin gutom na bago lumapit. Si Sel talaga matalino? Umuwi na tayo. Lulutuin kita ng manok. Kayang manghuli si Ramon. Bakit hindi ako? At pwede ako sa tindahan ng sistema palitan ng gamit panghuli. Mas mataas ang tsansang makahuli. Tito, alam kong para kay Sel. Marami kang ginawa, pero hindi kayo bagay. Ikaw ay lalaki, kaya mong bitawan. Tito, huwag malungkot. Si Maricel na yan, hindi ka rapat-dapat. Wala kang dapat ikalungkot. Deserve mo ang mas maganda. Huwag mong ibigay ang bigas kay Sel! Uy, mga ate, nagkakamali kayo. Paano ako malulungkot dahil kay Sel? Ang iniisip ko ay paano manghuli? Araw-araw gulay. Paano kayo lalaki? Walang kwenta ang sinasabi mo. Oo nga, Tito. Sa panahon ngayon, may gulay na lang. Sapat na sa amin. Delikado ang panghuli. Ang iyong kaligtasan ang mahalaga. Huwag kayong mag-alala. Ipapakain ko kayo ng karne. Tito, hindi ka naman nakahuli ng hayop. Kaya mo ba? Huwag kayo mag-alala. Sumama na ako dati kay kuya. May natutunan din ako. Saka naman, lahat ay may unang beses. Sabi ng mga taga-baryo, may baboy ramo sa bundok. Ang baboy ramo ay umaatake. Mag-ingat ka. Opo, Ate Carmela. Mag-iingat ako. Okay, late na. Kailangan ko nang umakyat. Mia, bigay mo yung basket. Good girl. Hintayin mo ako. Dadalhan kita ng karne, ha? Aalis na ako, mga ate. Hintayin niyo ako. Ate Maria, parang iba na si Tito. Parang ibang tao na. Oo nga. Simula nung naimatay siya, parang ibang tao na siya. Sabi mo, nanghihilot ba siya? Wala ngang hihilot. Makalang lumaki na siya. Biglang nagising. Yung tamad na ugali niya, hindi tiyak kung hanggang kailan. Handa na lahat, kulang lang hayop. Ang mga manok na ito, pwede palagiin sa espasyo. Magkakaroon na ng walang katapusang karne. Ang mga itlog na ito ay pangdagdag ulang ngayong gabi. Suriin ko muna ang mga patibong. Uy, siya nga! Si Andres, ang wala kwenta kong pinsan. Bakit? Nanghuhuli ng damo? Kuya Ramon, Tingnan mo! May paa na siya!
May pana siya. Nanghuhuli ba siya? Go! Tanggalin na kanyang basket. Tingnan. Kuya Ramon, may itlog! Mo! Itlog lang, pero pinapahalagahan mo. Andres, wala kang kwenta. Sa bundok, itlog lang ang nahuli. Kayo din, walang nahuli. Alam mo ba, nung nahuhuli ako, wala ka pa sa mundo. Gawin natin ang ating gawain. Huwag mag-abala. Balik mo ang itlog. Aalis na ako. Pwede kang umalis. Iwan mo ang itlog. Bakit? Galit ka? Kunin mo. Bakit? Gusto mo makipag-away? Pakinggan mo! Teritoryo ko ang lugar na to. Kukunin ko itong mga itlog para na ring binayaran mo ang proteksyon. Tsaka, lahat ng mahuli mo dito sa lugar na to, kalahati sa akin. Para mo nang kinukumpis ka ang kabuhayan ko. Binigyan kita ng pag-asa. Isuko mo lang ang 5 ate. Hindi ka pumayag. Yung mga babae pa ang sumuporta sa'yo. Papatayin kita. Gusto mong masaktan? Andres. Bakit? Matagal na kitang ayaw. Sa pagkakataong to, papatayin kita. Sugod! Patumbahin hanggang sumuko! May susunod pa? Bakit titingin din sa akin, sugod? Patumbain siya. Lahat ng itlog sa'yo. Sugod! Hindi, Kuya Ramon. Hindi ko siya kayang talunin. Hindi ko alam saan niya kinuha ang lakas. Wait! Ganyan. Kukunin mo ng itlog. Hindi kita lalabanan. Baka sabihin nilang binubuli kita. Gawin natin to. Kung sino ang matalo, bigyan ng isang buwang pagkain ang nanalo. Isang buwang pagkain, hindi ko ipapalagpas. Paano tayo magtaya? Paano tayo magtaya? Taya tayo. Kung sino ang makakahuli ng maraming hayop na yon. Parang may something dito. Pat isang buwang pagkain, hindi biro ang halaga. May espasyo pa ako. Sure na mananalo ako. Kung manalo ako sa pangangaso, ang tingin sa akin ng baryo, baka magbago. Walang takot. Lalaban ako. Tataya ka ba? Bilisan mo. Sige, taya ako. Andres, baguhan ka pa sa pangangaso. Sa laban na to, siguradong matatalo ka. Paborito ng baboy ramo ang amoy ng dahon na to. Andres, patayin ka ng baboy ramo ngayon. Madaling magsalita. Di pa natin alam kung sino ang mananalo. May maaniting baboy ramo sa gubat. Mahal kong pinsan, ingat ka ha? Paboyra mo bang bumangga? Mataba itong huna ko. Alam ko malapit dito, may mga panghuli pa ako. Dapat may mahuhuli pa. Walang uwi si Tito. Naghanap si ate. Hanggang ngayon wala pa. Baka may nangyari sa kanila. Hindi pwede. Kailangan ko hanapin sila. Mag-isa lang si Linda. Kuya Ramon, kahapon, lumaban pa si Andres. Ngayon, lahat ng gamit dito ay sa atin na, di ba? Maghanap kayo ng mabuti. Matapang si Andres. Marami siyang itinago. Bilisan! Huwag kayong magulo! Magnanahaw kayo! Bakit si Ramon nagkakamay na ng walang hiya? Tulungan natin siya. Mag-isa lang si Linda. Kaawa-awa siya. Ay, naku, ikaw naman. Huwag ka nang makialam. Si Andres, tamad at gutom. Pinapakain lang ng mga ate. Sabi ko nga, para sa bigas, nagkasundo na sila. Tama ka. Sabi nila si Andres, hindi pinapansin ng mga ate. Pinamigay ang lupa kay Ramon. Baka gustong ipagpalit ang huling ari-arian para sa bigas? Itigil niyo yan. Itigil! Sige. Sa wakas, dumating ka na ate. Luningning sakto ang pag-uwi mo. Mag-impake ka na at sumama sa akin. Hoy, Ramon! Kinuha mo na ang aming lupa. Ano ngayon? Ngayon, agawin mo na kami? Pichi, gusto ko ang ugali mo matapang. Pero masyado kang bastos magsalita.
Ano ang aagaw? Si Andres mismo ang nagbigay sa akin. Tsaka, huwag ninyong tingnan si Andres na parang tao ngayon. Baka balang araw, para lang makakain, ipagbili kayo sa akin isa-isa. Tama! Mag-impake na kayo at sumama kay Kuya Ramon para hindi na kayo ma-hassle maglipat-lipat. Ramon, hayop ka. Pinapahiya mo kami. Kahit mamatay kami, hindi kami sasama sa'yo. Antayin natin si Tito. Hindi kanya papatawarin. Totohanin na natin. Luningning, si Andres, hindi na ba... Huwag mo na isipin. Ano ang ibig mong sabihin? Yun! Damit ni Tito! Si Andres na inirog ninyo patay na. Sisihin si Andres. Siya ang lumaban sa amin. Ang kanyang kapalaran, deserve niya. Sumilens kayo! Babalik si Andres. Tama, babalik si Tito. Andres, babalik ka ba talaga? Rosalinda, huwag kang magpanggap. Alam mo ba, kahapon sa bundok, nakakita kami ng baboy ramo. Kapag gutom, kumakain ng lahat. Tama, ang baboy ramo gutom na. Kapag nagwala, 3 tao di kayang labanan. Sa tingin ninyo, si Andres, kayang labanan ng baboy ramo? Hindi naman. Hindi! Ano ngayon? Tito, hindi naman kinain ng baboy ramo? Kaya hindi umuwi si Andres, nakasalubong ng baboy ramo. Marami ang baboy ramo at nagsasama-sama. Isa pa lang, hirap na, lalo na kung marami. Si Andres hindi na makakaligtas. Wala nung lalaki sa Mateo. Natitira lang mga byuda. Sa panahon ngayon, walang asawa. Paano mabuhay? Luningning, patay na si Andres. Pinag-iingatan ninyo ang ari-arian, walang kwenta. Mas mabuting mag-ayos na kayo at sumama sa akin. Tama ba ako? Tama. Sabi ni Andres dati, pupunta kayo sa bahay ko para magtrabaho. Patay na si Andres. Wala na kayong asawa. Ang ganda ninyo. Sayang magtrabaho lang. Mas mabuti sumama kayo sa akin. Alagaan ninyo ako at bibigyan ko kayo ng lahat. Yak! Alam mo, kahit mamatay kaming lahat, hindi ka namin sasamahan. Walang mangyayari. Huwag kami lumapit! Tama si ate. Kung lumapit ka, lalaban ako! Mga babae, huwag niyo ipilit ang sarili. Alam niyo, dahil ikinasal kayo sa Mateo, kayong lahat ay Mateo na. Patay na si Andres at ang kanyang mga kapatid. Patay na sila. Ako ang pinsan nila. Karapatan ko kayong kunin. Bitbitin ninyo silang lahat. Huwag kang lumapit! Anong ginagawa ninyo? Huwag mo akong hawakan! Ako na ang bahala dito. Hayaan niyo ako mag-enjoy muna. Andres! Andres! Tulong! Tulong! Hindi niyo! Tigil! Lumapit sa aking ate ang susunod na pana sa ulo nyo. Tito, wala kang sakit. Masaya ako. Amoy na siya. Ina, sinabi mo na hintayin si Tito. Tingnan mo, nakita ko siya. Mia, ang galing. Tito. Hindi siya patay? Andres, hindi ka pinatay ng baboy ramo? Ano to? Kanina si Ramon, sinabing patay na si Andres. Pero buhay pa siya. Hindi lang buhay. Tingnan ang baboy ramo, dinadala niya. Susunod lang sa kanya ang baboy ramo? Narinig ko, ang baboy ramo sa bundok ay mabangis. Kuya, si Andres, parang mas malakas na. Ang galing ni Andres. Alam mo ang baboy ramo, walang makahuli, may nasugatan pa. Siya lang mag-isa, nahuli niya ito at buhay pa. Maganda na ang buhay nila. Ang karne ng baboy ramo, matagal nila makakain. Totoo. Ate, kayo... Ayos lang. Ate, huwag kayong mag-alala. Walang makakatakas sa akin. Hari, kuya, si Andres parang iba na siya ngayon. Kaya ba natin siya? Oo nga kuya, mag-sorry na lang tayo. Umalis na tayo. Yung sugat niya sa akin, masakit pa rin. Matatalo tayo dito! Umalis daw? Kami to, matatakot sa isa lang? Kayo lahat lumuhod at humingi ng tawad sa mga ate. Wala kayong makakalabas dito. Ikaw din, Ramon. Bigas ng 1 buwan. Ipahatid mo bukas sa bahay ko. Sinabi mong ikaw ang naguli? Ikaw talaga? Sa tingin ko, nagpanggap ka lang na naguli para manloko ng bigas. Ikaw ay isang manloloko. Nakupit lang pala. Kasabihan ko na si Andres. Naging magaling na. Nakupit lang pala. Andres, huwag ka na magpanggap. Alam namin kung gaano ka katino. Alam mo, manloko ng bigas. Walang ganyan.
Ramon, kayo talaga, hindi kayo natatakot. Pinagalitan na kayo sa bundok, bakit hindi kayo natuto? Mas mababa pa kayo sa baboy. Andres, ano ibig mong sabihin? Nakakuha lang ng baboy, akala mo magaling ka na? Kukuha ng bigas sa akin? Walang ganyan. Anong balak mo? Magpapalusot ka? Andres, huwag ka nang makipaglaban kay Ramon. Kaibigan niya ang mga buhaya sa kabilang baryo. Hindi mo sila kayang talunin. Oo nga, Andres. Hindi mo lang mapoprotektahan ang 5 ate mo. Baka pati buhay mo mawala na rin. Andres, payag ko magpakabait ka lumuhod at humingi ng tawad at ibigay sa akin ang 5 ate mo. Ilalagay ko lang ang buhay mo. Tito, kami ang nagpasakit sa iyo. Pupunta ako. Mag-sorry. Hey ate, pinangako ko sa inyo na ibibigay ko sa inyo ang magandang buhay. Hindi na kayo maghihirap pa. Pinagpipilitan mo ba ako? Brothers, atake! Alam mo, kailangan mong ibigay ngayon ang lahat ng bigas nyo at ang baboy ramo. Kung hindi, abangan mo. Gusto ni Ramon ang baboy ramo? Subukan mong kunin mismo. Andres, anong balak mo? Gusto mo ng baboy ramo? Kunin mo mismo. Kuya, hindi ba talaga babaril si Andres sa amin? Siya lang yung isang hampas lupa. Hindi natin siya mapabagsak. Sugod! Ramon, saan ka tatakbo? Andres, pasensya na! Patay ka! Grabe. Tito, kailan ka nag-aral ng pagsasagwan? Walang palya. Ang galing mo naman. Kaya pala nakuha ni Tito ang malaking baboy ramo. Ang galing mo, Tito! Ramon, salamat sa'yo. Salamat sa'yo na nilagyan mo ako ng katas ng halaman para makita ang baboy ramo. Kung hindi, hindi ko siya mahuhuli. Ramon, ang sama ng loob mo. Bilang kapatid, hindi ka man lang tumulong. Nilaglag mo pa siya. Walang hiya. Walang katotohanan! Kung gusto kitang saktan, hindi ka makakatayo dito. Kung magawa mo pa to, ire-report kita sa pulis. Alam mong walang katotohanan. Ngunit na yon, sa pang-aapi nyo sa aking mga ate, kayo ay magbabayad. Tito, si Ramon ay kaibigan ng mga buhaya. Kung tayo magtatalo, pareho tayo masasaktan. Sa tingin ko, pag-usapan natin muna ito. Oo nga. Tito, sa huli, hindi tayo makakatalo. Sige. Nod ako sa inyo. Walang madaliang. Maplano muna. Mapaparusahan ko siya. Ramon. Ngayon dahil sa mga ate, papatawarin kita. Ngunit ang taya natin, kailangan mong tuparin. Kung hindi mo tuparin, maghihiganti ako. Subukan natin. Sige, bukas. Ipapadala ko, bukas. Tito, ang galing! Matagal na akong hindi nakakakain ng karne. Tito, kailan ka? Nag-aral ng pana? Ang galing mo naman. Sinabi ko na, protektahan ko kayo para maging maganda ang buhay ninyo. Tiwala lang. Tito, di ka na katulad dati. Marunong manghuli, tsaka pinoprotektahan mo kami. Takot na si Ramon sa'yo. Sana ganyan ka lagi. Ate dati, wala akong alam. Walang lalaki sa bahay. Kailangan kong gampanan ng responsibilidad. Alagaan kayo. Tito, masaya ako sa iyong pag-iisip na yon. Kasama ka namin. May pag-asa na kami. Ate kung wala kayo, wala na ang pamilya. Gusto kong suklian ang kabutihan ninyo. Huwag kayong mag-alala. Tiwala lang. Hindi na kayo maghihirap, katulad dati. May karne sa bawat hapunan. Yehey! Meta lagi! Madaling sabihin. Sabi mo, pag nakita si Maricel, agad kang magbabago. Sino nagluto ng karne? Ang banggo! Ang bango ng karne. Parang galing sa bahay ng Mateo. Mia. Mia, sabihin mo sa akin kung anong kinain mo. Ibibigay ko sa'yo ito.
Hindi ko gusto! Sabi ni Ina, huwag kainin ang bigay ng iba. Tsaka masamang tao ka. Pinapahirapan mo si Tito. Hindi ko gusto! Walang utang na loob. Binigyan kita ng pagkain. Dingin lang. Deserve mo yan. Magutom kayong dalawa niyang tambad na tito. Huwag mong sabihin si Tito. Hindi tamad si Tito. Bago sumikat ang araw, nanguhuli na siya. Hindi niya kami papatayin. Huwag mong sabihin si Tito. Nang huli? Payat na payat siya. Alam mahuhuli niya. Siguro, naglibot lang siya. Naloko lang ikaw. Pakinggan mo ito. Sa paglaki mo, ingatan mo si Tito. Baka ibenta ka niya. Magdusa ka talaga. Nagsisinungaling ka! Masamang tao ka! Sasabihin ko kay Tito, pinapahirapan mo ako! Maricel, anong ginagawa mo? Tamad! Sabi niya pag lumaki ako, ibebenta mo ako bilang alila! Huwag kang matakot, Mia. Hindi ka ibebenta ni Tito. Sa susunod na panahon, ipapatayo kita ng bagong bahay. Gagawin kitang prinsesa ng Mateo. Okay ba? Andres, ang mga sinasabi mo, pangloloko lang. Walang hiya ka. Tingnan mo, ang bakod niyo malapit nang bumagsak. Wala pang makain, nagmamayabang pa. Buti na lang noon. Hindi kita Hindi. Baka nag-utom na ako sa kubong ito. Marit, wala akong panahon para sa'yo. Umalis ka! Tito, anong nangyari? Maricel, anong ginagawa mo dito? Tama nga, sa pagkita kay... Ako kasi, nagdaan lang dito. Nakita ko itong bata gutom. Bakit nangyari to? Hindi posible. Ilang araw lang ako sa bayan. Umuwi lang ako. Nagbago na ang pamilya Mateo. Sel, matagal ka nang nakatayo. Baka gusto mo rin ang sopas na ito. Sayang, sabi ni Tito, ang sopas na ito para sa pagpapalakas ni Mia. Kasi bata pa siya, hindi pwedeng ipagpaliban. Nung kasama ko si Ramon, hindi ako nakakain ng karne. Dati, sunod si Andres sa akin. Kung gusto ko ng karne, hindi niya tatanggihan. Ang galing talaga ni Andres. Sabi ko na nga, si Andres hindi magiging tamad forever. May araw din na magtagumpay. Andres, tingnan mo na lang. Ang ating nakaraan, pakainin mo ako. Hindi ba sabi mo, puro gutom lang kami? Bakit ngayon ka lang lumapit? Ate Maria, kahit papano, fiancé ni Andres ako. Hindi mo ako papabayaan mamatay sa gutom? Maricel, huwag mong kalimutan. Ikaw mismo ang nagsabi na ayaw mo ako pakasalan. Ngayon na maayos na ang buhay namin. Ngayon mo lang naalala na fiancé mo ako. Isang salita lang ang sasabihin ko. Umalis! Nagkamali ba ako ng dinig? Pinag-alisan niya si Maricel. Tama si Tito. Ang pagkain ni Tito, para lang sa pamilya. Sel, kung gutom ka, punta ka sa bahay ni Ramon. Huwag kang mapagmataas! Ikaw ang mapagmataas. Nagmumura ka sa bahay namin, pero humihingi ka pa na pagkain? Kayo lang asawa ng Mateo. Hindi niyo ina. Walang sinabi si Andres. Walang karapatan, magmayabang kayo. Andre, alam ko may nararamdaman ka pa. Gutom na ako. Matagal na akong hindi nakakain ng karne. Andres, bigyan mo ako ng kain. Ipapangako ko, magiging mabuting asawa na. Si Andres dati, sunod sa akin. Kung hihingi ako, hindi niya ako tatanggihan. Maricel, makinig ka. Ang sinabi ng mga ate, ang gusto ko rin. Tayo, walang relasyon na. Ang bigas na binigay ko, para lang sa aso. Umalis ka. Wala kang lugar dito. Totoo ba? Nagbago siya? Andres, marami pang araw. Abangan natin. Mag-ingat, Sel. Wala. Kid. Aling Peachy, ano to? Dahil hindi mo ako binigo, babantayan kita ngayong gabi. Babantayan?
Pabantay. Eto. Ang pag-alaga mo ay paghugas ng paa ko? Ikaw! Walang hiya! Anong iniisip mo? Hindi! Wala akong iniisip. Natuwag na si Mia. Tito, ang pangangaso lang, hindi solusyon. Ang mga pananim ay natuyo na. May ilang tao na ang namatay. Oo nga. May ilang namatay na ulit. May sapat pa tayong bigas. Sa huli, maubos din. Anong gagawin natin? Maraming pagkain at gulay. At manok sa espasyo. Ngunit sobrang tagtuyot. Kung lagi silang lumalabas, baka mapansin nila. May naisip ako. Pwede akong bumili ng matitiyaga sa init na buto ng mani. May pagkain tayo. Walang magdududa. Walang problema. Ate, huwag mag-alala. Sa pagkain, ako na bahala. Ang tawag daw dito? Mani. Tama. Mani, nakita ko lang sa bundok. Matitiyaga sa init. Kung hindi tayo magtanim ng trigo, magtanim ng mani. Walang trigo. Pwede ba? Mga ate, pwede ba ito? Subukan natin. Tsaka, wala ring buhay ang trigo. Subukan natin itong tanim. Tama si Tito. Subukan natin. Tiwala ko kay Tito. Sige, bukas, magtanim tayo ng mani. Luningning, ano ito? Saan tayo pupunta? Kami? Magsasaka ng mani. Mani? Ano ang mani? Uhaw na uhaw ang lupa. Walang tumutubo. Malalaki ba ang mani? Siyempre. Ang mani matibay sa uhaw. Mas malaki ang ani kaysa trigo. Kung gusto niyong itanim, pwede niyong subukan. Andres, huwag ka magpakalat ng maling impormasyon. Palaging nagtatanim ng trigo. Walang narinig na ang mani ay makakain. Huwag mong idamay ang lahat sa kapahamakan. Ang mani may malalim na ugat at matibay sa uhaw. Madaling sabihin, huwag yung pakinggan siya. Patuloy sa trigo. Baka umulan pa. Hindi naman siguro. Ipapahamak ng Diyos ang tao. Tama si Ramon. Kung hindi tumubo ang mani, ano ang mangyayari sa amin? Tama. Masyadong delikado. Walang problema. Kung gusto niyo itanim, kuha lang kayo ng binhi sa akin. Palaging humihiram ng bigas. Ngayon, gusto kong suklian kayo. Andres, naniniwala ako sa'yo. Sa ganda ng buhay niyo na lalong gumaganda, subukan natin. Si Lola, kayang matalo. Subukan ko rin. Huwag kayong sumama sa kalokohan. Sa huli, huwag kayong lumapit sa akin pag gutom. Kuya Ramon, gutom ako. Huwag kang magreklamo. Hindi pa ako kumakain. Kain lang ang alam mo. Walang kwentang babae. Kuya Ramon! Ano? Si Andres. Ang mani ni Andres bumunga na. Ang dami sa bakuran. Ano? Paano nangyari? Andres, pasensya na. Kami nagkamali. Dapat hindi namin pinaniwalaan si Ramon. Pakibigyan kami ng binhi. Lolo, tumayo po kayo. Lola, tumayo po. Alam ko na kayo ay inakusahan. Kunin niyo yung binhi na ito. Ramon! Ikaw ay salot! Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami magugutom. Dati, pinilit mo kami magbigay ng karne at bigas. Nang magutom kami, wala kang ginawa para sa amin. Tama! Siya ang nagpabuhay sa amin ng gutom. Tama! Wala ka na mapaniwalaan sa amin! Kayo mga walang utang na loob! Sino ang walang utang na loob? Noong nang huli, bawat pamilya nagbigay sa'yo ng huli. Sa tingin ko, ikaw ay magnanakaw. Magnanakaw! Salot! Ikaw ay... Tito, talagang lumaki ka na. Dati kami ang nagprotekta sa iyo. Ngayon, ikaw ang nagprotekta sa amin. Protektado mo pa ang buong baryo. Tama nga. Wala namang sasabi na may masama kay Tito. Ako ang unang magrereklamo. Tito, kahit anong mangyari, kasama ka namin. Andres ang walang kwenta. Maswerte lang siya. Ngayon, lahat ay sumusunod sa kanya at lumalaban sa akin. Sige. Kuya Ramon, tara na rin tayo. Humingi ng bindi kay Andres. Hindi na kailangan. Sisihin kita, babaeng walang kwenta.
Walang ginawa kundi magpahinga. Ubusin mo pa ang bigas ko. Dahil kasi wala kang kakayahan. Walang bigas na. Sisihin mo lang ako. Kung alam ko lang, sana kay Andres ako nag-asawa. Ikaw! Alam mo, ang siraulo na si Andres hindi karapat-dapat makipagkumpetensya sa akin. Dahil pinahihirapan niya ako, sisiguraduhin kong mapaparusahan siya. Guguluhin ko siya hanggang sa mawasak. Ang ibig mong sabihin, sa bahay ni Andres, may karne at bigas. Oh, kuya. Tsaka yung 5 ate ni Andres. Lahat sila magaganda. Kung mapapatay natin siya, lahat ng bigas at babae nasa atin na. Sa panahon ng tagutom, may bigas at babae. Parang hari na tayo. Batang ito, may ganitong pagkakataon. Bakit hindi mo sinabi agad? Sinadya ko yon. Hinihintay ko lang ang ani ni Andres. Para sabihin sa iyo. Magaling! Kung matuloy ito, may kapalit ka dito. Kuya, Andres, patay ka na. Ramo, bakit sila kasama si Boyong Peklat? Si Boyong Peklat ay kilalang masahol sa buong lugar. Palaging ninanakaw ang bigas. O baka kasabot ni Ramon siya para magnakaw. Kailangan kong maghanda. Nanakaw ng bigas? Sinabi mong si Boyong Peklat gusto magnakaw ng bigas dito? Mag-isip tayo ng paraan. Sa tingin ko, dapat magtuyo ng ronda para bantayan si Boyong Peklat. Tama. Sige, gawin natin yan. Kapitan, hindi ako sumasang-ayon. Walang makain ng lahat. Saan kukuha ng lakas para magronda? Si Boyong Peklat ay masahol. Nanakaw na siya ng bigas sa ibang baryo. Kung hindi tayo maghanda, baka mawala na ang natitirang bigas. O baka kasabot mo si Boyong Peklat para magnakaw ng bigas. Nandito ang kapitan. Huwag mo kong siraan. Sige. Ang magaway. Final na yan. Magtatayo ng ronda dito. At si Andres ang bahala. Mula ngayon, may opisyal na ronda ang baryo natin. Si Andres ang magiging pinuno at siya ang bahala sa seguridad ng baryo. Kayo tatlo, bahala sa 4 na sulok ng baryo. Ang natitira, bantayan ng kalye. Balikan ako pagkatapos. Magronda na. Opo! Kuya Buyong siya yan. Nakita ko mismo. Puno ng bigas ang bahay niya. Kung mapapatay lang siya, ating lahat yan. Okay, malaking ari-ari yan. Naglalakad mag-isa. Parang nagbigay ng pera. Sumama na. Oras na. Magtitipo na ang ronda. Batang walang hiya. Si Andres ka? Boyong Peklat, taga kabilang baryo ka, di ba? Ano kailangan mo? Batang walang hiya. Kilala mo ako? Sumunod ka. Ibigay ang bigas mo. Hayaan kitang mabuhay ngayon. Kung ayaw ko. Kung ayaw mo, patayin kita ngayon. Tapos kukunin ang bigas mo. Si Boyong, pagkat yan! Nakahanap ng gulo. Kapatid, may trabaho na! Boyong, Pekla, sa harap ng ronda, nangapi ka dito. Gusto mong bugbugin? Bugbugin sila! Huwag na pagsuntukin! Huwag na! Alam ko na ang aking pagkakamali! Sapat na. Binigyan na ng leksyon. Dito, at sasaktan kita lagi. Walang susunod na pagkakataon. Umalis ka. Okay ka lang. Ramon, okay ba ako? Ramon, may ronda na sa baryo ninyo. Di man lang ako sinabihan. Kaya ako binubog. Aray, masakit na. Hindi ko sinasadya. Umalis ka! Binababoy mo ako! Patayin kita ngayon! Kuya Buyong, bigyan mo ako ng pagkakataon tiyak kung hindi ako magkakamali ngayon. Anong plano mo ngayon? Itong pulbos ng pang-akit na matagal ko nang itinatago. Habang nagrurunda si Andres, tatahimik tayong papasok sa kanyang bahay at lalagyan natin ng gamot ang 5 ate niya. Sa ganung paraan, hindi man gusto, ang kanilang ari-arian ay magiging atin na. Sana ngayon, wala nang gulo. Kuya Buyong, nananumpa ako walang magiging problema. Kung may gulo pa ipapakita ko ang ulo ko. Magaling ka! Gawin natin ang sinabi mo. Andres, hintayin mo ako.
Arroz caldo. Putang ina, si Andres. Halos 1 taon na akong hindi nakakain nito. Samantalang kayo, nakakain na. Kung inumin lang nila itong arroz caldo, kahit gaano pa katapang mapupukaw ang pagnanasa. Andres, ang iyong mga kapatid at bahay ay magiging akin na. Lahat ba ng ronda ay narito? Walang alam kung nasaan si Ramon. Nawawala si Ramon. Oh no! Halika, kumain na. Ngayon, arroz caldo tayo. Ate, nasaan si Mia? Kagabi, nagpuyat siya. Wala pa siyang gising. Kumain na tayo. Huminom! Uminom lang! Sa oras na mapukaw ang pagnanasa, ako naman ang mag-e-enjoy. Parang may kakaiba. Ang lasa ng arroz caldo ngayon. Maayos naman ito. Anong kakaiba dito? Baka akala ko lang? Kumain na tayo. Nasaan si Tito? Nasa ronda pa siya. Hahatiran ko siya mamaya. Bakit ang init? Parang nagsimula ng kumilos ang gamot. Ate! Ate, anong nangyari sa inyo? Tito. Mainit ako, ate. Andres, alam kong darating ka. Buti naganda ako ng pulbos. Subukan mo ngayon. Sirain ang plano ko. Mga ate, kumusta ang lasa ng pulbos ng pang-akit? Ramon, naglagay ka ng gamot sa amin. Hayop ka. Anong sinasabi, gandang babae? Nalason kayo? Tutuluman ko kayo. Masarapin nyo. Hayop ka! Umalis ka! Ramon, hayop ka! Umalis ka! Ramon! Kung galawin mo pa ang ate, patayin kita! Lumaban kayo! Habang lumalaban kayo, lalong sumasarap. Sasabihin ko sa inyo, matagal ko nang pinapansin ang mga magagandang babae tulad ninyo. Si Andres ay hindi nagpapasalamat. Hayaan akong gawin ang kanyang trabaho at alagaan kayo ng mabuti. Hayaan akong gawin ang trabaho niya at alagaan kayo ng mabuti. Ramo, hayop ka! Buti na lang handa ako. Uminom ako ng tubig ng sistema. Kung hindi, lakuha mo na ako. Ate Maria! Si Ramon na to. Sabi niya papasok siya, lagyan ng gamot ang mga babae, at ako naman pantayan ang pintuan. Ang tagal na nila. Bakit walang galaw? Tingnan natin. Boyong Pakla. Bakit ikaw na naman? Anong ginagawa mo dito? Hindi, nagpapatrolya pa ako. Wala kang pakialam. Tatanungin kita, anong ginagawa mo sa labas ng bahay ni Andres? Hindi ka ba nasaktan kanina? Kuya, kayo, pakinggan niyo ako. Nandito ako para humingi ng tawad kay Andres. Tawa? Tama. Pag-uwi ko kanina, nag-isip ako. Si Andres ay mabait. Bakit ko siya aawayin? Kaya napunta ako dito para humingi ng tawad kay Andres. Tama ba? Ganun ba? So, nagkamali ako? Hindi po, walang mali siya. Pupunta na ako kay Andres para humingi ng tawad. Wait! May problema pa? Sa gitna ng gabi, dinala mo ang mga basagulero sa bahay ni Andres at sinabing magpapaumanhin. Sa tingin mo, bobo ako? Dala nyo lahat. Ipasa kay Kapitan. Ate Maria, ayos ka lang? Tito. Hey, huwag kayong magpanik. Si Ramon ang may kasalanan. Nilagyan niya kami ng pulbos ng pang-aakit. Walang dapat malaman ng iba tungkol sa gabi na ito. Andres, babala lang. Kung ikaw magsabi sa iba ang nangyari ngayong gabi, sisiguraduhin ko magsisisi ka. Ano?
Andres? Andres, paano mo kami pananagutan? Andres, sinabi mo, nung kailan ka nagsimulang mangarap sa amin? Haling Maria, mali ka sa akin. Gusto ko lang kayong pagalingin. Ikaw, pagalingin ba yan? Rosie, sige na. Hindi kasalanan ni Tito. Si Ramon ang may sala. Binugbog tayo ng gamot. Tama, si Ramon ang may balak sa amin. Sabagay, hindi kasalanan ni Tito. Ngunit kagabi, ang 5 sa amin, siya... Ay, basta! Galit ako! Ate, ito. Hindi ito katulad ng iniisip ninyo. Ako rin ay biktima. Pinagpapasalamat mo pa? Tito, maupo muna. Tito, alam kong aksidente ang kagabi. Ngunit kami ay babae. Bilang lalaki, dapat kang mapaliwanag. Mga ate, alam kong dati ay tamad. At walang ginagawa. At maraming nagawang mali. Simula nung umalis sila, nagpatuloy kayong alagaan ako at nagtiis ng hirap. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo. Hindi ko pababayaan ang nangyari. Mula ngayon, ako ang mananagot sa inyo. Paano ka mananagot sa amin? Hindi lang sa salita, di ba? Pinapangako ko mula ngayon, bibigyan ko kayo at si Mia ng magandang buhay. Hindi na kayo mag-aalala. Bigyan ko ng magandang buhay, sina ate at Mia. Hindi na mag-aalala sa pagkain at damit. Biglaan ang lahat. Kung gusto ninyong malaya, hindi ko kayo pipigilan. Gagawin ko ang lahat para tiyakin na hindi kayo mag-aalala at maging mayaman. Pasado ka. Tito, dati pa man, hindi ka namin iniwan. Ngayon pa kaya namin iwan ka? Ate Maria. Mas mabuting panindigan mo. Kung magawa mong iwan kami, hindi lang salita ang sasabihin ko. Ipangako ko, ingatan kayo. At hindi iiwan. Oo nga. Kinuro ti Tito si Ramon kahapon. Matagal na rin. Di kaya gising na siya. Ate Carmela, pumayag na kami kay Tito. Takot pa ba sa ibang tao? Hindi yon ang ibig ko. Ang ibig ko, nilandi kami ni Ramon. Nilason pa kami. Kung hindi dahil kay Tito, kaya kailangan nating pagalitan siya. Tingnan natin siya. Uy, ikaw! Magbihis ka muna. Isang gabi na. Bakit hindi pa gising? Tito, baka masyadong malakas ang suntok mo at namatay siya? Salamat naman. May hininga pa. Ali Maria. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Paano ko siya papatayin? Pero hindi siya pwedeng manatili dito. Tito, anong plano mo? Pakinggan mo. Kahapon, si Ramon sinubukang abusuin kami. Kung papatawarin mo siya, magagalit ako. Aling Maria, huwag kang mag-alala. Ginawa niya sa inyo ang ganoon. Hindi lang kayo, hindi ko rin siya papatawarin. Tatawagin ko si Kapitan. Ipapahayag ko ang kasalanan ni Ramon sa lahat ng tao. Alam na namin ang nangyari. Mananahi. Wala kayong problema? Wala naman. Salamat sa pag-uwi ni Tito. Kami ay nakatakas kay Ramon. Gabing iyon, nasa harap ng bahay ninyo si Boyong Peklat, mangmamangan, nakita ng ronda, kinuha at ininterrogate buong gabi. Hindi niya sinabi kung bakit siya nandito. Boyong Peklat, kahapon, bigla kang nag-away sa akin. Pinatawad pa kita. May lakas ka pa ring bumanik? Walang hiya. Sabihin mo, bakit ka dito? Tanong ka lang. Wala akong sasabihin. Walang hiya! Hindi ka pa nasasaktan ng husto, no? Hindi sasabihin. Sige. Tito, anong pinag-usapan niyo? Bakit parang lihim? Malalaman nyo rin mga ate. Boyong Peklat, huling tanong ko. Magpapakita ka ba? Bakit ka naglilibot sa bahay ni Andres na madaling araw? Gusto mo malaman? Hindi ko sasabihin. Walang problema. Hindi lang ikaw ang nahuli kagabi. May magsasalita naman. Ano? Ibig sabihin? Toto lang. Kahit hindi mo sabihin, ang mga kasama mong hooligan nagsabi na. Hindi! Imposible! Hindi nila ako iiwan! Hindi ka iiwan. Ano ba naginip? Sa'yo, gutom sila lagi. Binigyan ko lang ng bigas. Nagsabi na lahat. Kagabi, pumunta ka sa bahay ni Andres para tulungan si Ramon. Tama ba ako? Sino ang nag-leak? Wow, totoo nga. Kuya Andres, epektibo ang paraan mo. Agad yan namin. Tito, niloloko niyo lang si Boyong Peklat. Tama, hindi ko akalain na bobo siya. Ilang tanong lang, nagsabi na lahat.
Andres, niloko mo ako! Sumilets! Madaling araw ka pumunta sa bahay ni Andres para manggulo. Tapos sinasabing niloko ka. At si Ramon, na hayop na ito, wala... Andres, huwag kang mag-alala. Bilang kapitan, bibigyan kita ng patas na hustisya. Ipapaliwanag ko sa iyo ang katotohanan. Isingin niyo si Ramon! Opo. Gising! Tumayo ka! Bakit umaga na? Sino ang sumuntok sa akin? Bakit masakit na masakit? Gusto niyo ano? Bakit kayo dito? Ramo! Sa bahay ni Andres ito. Di nakasama ko ang mga ate niya. Sapat na! Anong oras na? Nag-iisip ka pa sa mga ate niya? Walang hiya ka! Kapitan, ako... Ano ka? Amon! Bilang pinsan ni Andres, nung sila'y nahihirapan, hindi ka man lang tumulong, pinatay mo pa sila. Gusto awin ang bahay ni Andres? Hindi ako! Si Andres! Siya ang naglason! Kapitan, pakisiyasat po! Sapat na! Nasa harap mo na ang katotohanan, nagde-debate ka pa. Akala mo hindi namin alam ang mga balak mo? Totoo, Ramon. Nung wala si Tito, pinagsamantalahan mo kami. Ngayon, nagdedebate ka pa? Sa bahay ni Andres, 5 babae ang nag-aalaga sa isang lalaki. Mahirap na nga ang buhay. Si Ramon pa ang nagdadagdag ng gulo. Walang hiya talaga. Sa baryo, sino hindi makakita ng balak ni Ramon? Ang totoo, dahil sa magaganda ang mga ate ni Andres, nagkaroon siya ng masamang isip. Palaging binubuli ang pamilya ni Andres. Walang hiya talaga. Narinig mo ba? Marami kang kasalanan. Pinagsamahan mo si Boyong Peklat para sirain ang pamilya ni Andres. May sasabihin ka pa ba? Ramon! Di ba sabi mo walang mali dito? Ano pa talaga ang nangyari? Kuya Boyong, alam ko na mali ako. Hindi ko talaga alam ang nangyari. Lamon, ipapaliwanag ko sa'yo. Dahil sa kasalanan mo, ang langit ay galit at paparusahan ka. Mas mahalaga, nilabag mo ang pamilya ko. Kahit hindi ka parusahan ng langit, ako mismo ang paparusahan ka. Walang lugar ang tao ito sa baryo natin. Palayasin natin siya! Umalis ka sa Barrio Rosal! Ramon, may sasabihin ka pa ba? Andres, alam ko na mali ako sa wakas. Alam ko na mali ako. Pakiusap, pwede ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Patawarin mo ako ngayon lang. Ramon, nung nilabanan mo kami at nilabanan ng mga ate ko, bakit hindi mo naisip na patawarin kita? Na yung ipapalayas ka, nag-aalala ka na. Hayaan mong sabihin, ginawa mo ito sa sarili mo. Tama! Ang sitwasyon mo ngayon ay nararapat lang. Ate, alam ko na mali ako. Marami akong kasalanan. Hindi dapat kitang ilande. Pakiyawan niyo po ako. Patawarin niyo ako ngayon. Kung hindi, ipapalayas ako sa baryo. Dahil sa ginawa mo sa amin, ipapalayas ka lang. Mabait na yan. Asa ka pang patawarin ka? Gising! Final na ang desisyon. Ramon, marami kang kasalanan. Nilabag mo ang bahay ng iyong pinsan. Nilabanan mo ang iyong mga kapatid. Marami kang kasalanan. Bilang kapitan, mula ngayon, hindi ka na residente ng Barrio Rosal. Huwag kang pumasok dito kahit kailan. Kapitan, patawarin niyo ako. Ipapalayas niyo ako. Saan ako pupunta? Seri, papalayas ako sa Barrio Rosal. Mahal mo ako, di ba? Magpakaawa ka kay Kapitan. Huwag niya akong palayasin. Ramon, wala kwentang sinasabi mo. Kailan ko sinabing mahal kita? Anong tanga ka ba? Nung tayo pa, sinabi mo maagawin natin ang ari-arian ni Andres. Bakit hindi mo pa aminin? Bakit hindi ka pa umamin? Ang tapan mo! Maricel! Alam ko, may kasunduan kayo ni Andres, di ba? Niloloko mo si Andres at nilalandi si Ramon. Sabi ko na nga, bilang nobya ni Andres, bakit lagi siya pumupunta sa bahay ni Ramon? Ganyan pala, magaling kayong mag-asawa. Si Andres ay napakaswerte na may kayong mga kaibigan. Kapitan, walang katotohanan ang sinabi ni Ramon. Huwag kang maniwala. Marcel, hindi pwede lang kaibigan ako kapag okay ako. Mabubuwal na ako sa baryo. Tulong! Ipagdasal mo ako! Ramon, huwag kang magsalita ng walang basihan. Okay kami ni Andres. Huwag mong sirain ang relasyon namin. Maricel, huwag ka na magpanggap. Dati, niloko mo si Tito at tinakaw lahat ng bigas namin. Kung hindi dahil sa'yo, sa panahon ng taggutom, kaya ba namin kumain lang 3 araw? Hindi ko alam na yon ang lahat ng bigas ng pamilya ninyo. Andres, tulungan mo akong linisin ang pangalan ko. Linisin? Anong linisin? Dati, ako'y bobo. May bigas, ibibigay sa'yo. Ikaw naman, niloloko mo ako kay Ramon. Pinapabobo mo lang ako. Andres, maraming tao dito. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Sapat na. Maraming nakakita. Hindi mo pa ba alam ang totoo? Maricel, bilang nobya ni Andres, walang dangal. Nilalandi mo si Ramon.
Walang lugar para sa'yo sa Barrio Rosal. Umalis ka kasama si Ramon. Sumama ka kay Ramo. Magaling si Kapitan! Ang mga putang babae at lalaki na ito, sakit sa baryo! Umalis ka sa Barrio Rosal! Kapitan, may kasalanan ako pero hindi naman kailangang mamatay. Kapitan! Opo, Kapitan. Ang lahat ng ari-arian ko ay dito. Kung paalisin niyo ako, parang pinatay niyo na ako. Naalala ko lang ngayon, ang ari-arian ninyo ay mapupunta kay Andres bilang parusa sa ginawa ninyo sa kanya. Huwag po! Kapitan, pinapatay niyo na kami, Kapitan. Nung ginagawa ninyong masama, dapat inisip ninyo ito. Tama, kayo ang may kasalanan. Bitbitin, palayasin sa Barrio Rosal. Kapitan! Walang paintulot, huwag kayong pumasok dito. Kapitan! Kapitan! Kapitan, hindi na po ako magkakasala. Andres, ayos lang ba sa'yo ang ginawa ko? Salamat sa tulong, Kapitan. Nagpapasalamat ako. Obligasyon ko ito. Noong una, kung hindi ka mapagbigay at pinasok ang mani, marami na sanang namatay. Kung magpasalamat, ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Kapitan, kumain na po ba kayo? Pumasok po tayo at kumain para makapagpasalamat sa paghihiganti nyo. Halika. Opo, Kapitan. Oras na para kumain. Andres! Andres, nasa loob ka ba? Andres! Maricel! Maricel! Ikaw at si Ramon, di ba pinagukod na? Bakit kumalik ka? Di ba naman para humingi ng bigas kay Tito? Unang sabi na, walang sobra para sa'yo. Maricel, di ba kayo ni Ramon ay may relasyon? Bakit na bumalik kay Andres? Ate, si Ramon ang nagbigay ng bigas sa akin. Walang bigas sa bahay, kaya ako tinanggap. Andres, ako ang may kasalanan. Balikan natin ang dati. Balikan natin? May kasunduan tayo dati. Ako ang may kasalanan. Sana mapatawad din niyo ako. Andres, problema mo yan. Linisin mo yan. Huwag kayong mag-alala. Andres, alam ko, hindi mo ako kayang iwan. Si Maricel mabait ang panaginip. Siya ang gusto mong alipin. Hindi ako... Gusto mo kumain? Sige, may natira sa tanghalian. Ugat ang damo, hindi pa naitapon. Para sa'yo na lang. Andres, ako ang lumapit sa'yo. Ugat ang damo lang ang ibibigay mo. Ulang ko lang ito. Hindi ba sabi mo, gusto mong bumalik sa dati? Dati, ugat lang ng damo ang kinakain namin. Bakit na yun ayaw mo na? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, dahil handa akong ikaw ay pakasalan, pagdating ko sa inyong bahay, hindi naman siguro araw-araw akong papakainin ng ugat ng damo. Munti ko na makalimutan. Ganito na lang, konti lang ang silid. Pag ikaw ay dumating, ay ayusin ko ang kubo. At doon tayo matutulog. Ang mga ate ang matutulog sa bahay. Ha? Kailangan pang matulog sa kubo? Bakit? Ayaw mo? Baka naman gusto mong matulog kasama kami? Bakit hindi? Ang bahay na ito ay kay Andres. Kayo lang ang kanyang mga ate. Kayo dapat ang matulog doon. Bakit ako matutulog? Maricel, wala kang kahihiyan. Ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Dati, binigay ko sa iyong lahat ng bigas. Nang ako ay gutom na gutom. Ang mga ate, binigay sa akin ang huling bigas. Ikaw na aking nobya, para lang makakain. Nagloko kay Ramon. Gusto mo pang manirahan dito at ipakubo ang mga ate? Managhinit ka na lang. Andres, sinasabi mo ba yan? Hindi ka ba matatakot na magalit ako? Magalit ka lang. Wala akong pakialam. Sinabi ni Kapitan, walang paintulot. Bawal kang pumasok. Narinig mo ba? Umalis ka na sa aming bahay? O tatawagin namin si Kapitan? Kayo! Binubuli niyo ako! Maricel, huling babala. Umalis ka sa bahay ko o di ako magpapakita ng awa. Kapitan! Abangan niyo lang! Chinggoy, gusto mo pa manirahan dito? Managinip ka na lang. Tito, bang nakalimutan mo na si Maricel? Tunay, ang mga ate lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Mula ngayon, para sa inyo lang ako magiging mabait. Magaling ka naman! Andres! Nasa bahay si Andres! May giyera! Kapitan, anong problema? Huwag kayong magpanik. Magkwento lang. Paano ako hindi magpanik? Nalagyan ng 2 ilog. Na yun, walang tubig sa mga balo ng baryo. Walang tubig? Tuto, kung walang pwede pa nating kainin ang mga dahon at balat ng puno. Ngayon walang tubig. Paano tayo mabubuhay? May tubig sa espasyo ng sistema. Ngunit pansamantala lang. Kailangan ng ibang paraan.
Oh no, Kapitan! Ang huling balon ng baryo! Walang tubig na lumalabas! Ano? Paano na? Walang tubig! Andres, marami kang ideya. May maipapayo ka ba? Kapitan, si Andres hindi Diyos. Hindi niya mabubuo ang tubig. Para saan mo siya hahanapin? Oo nga, kulang sa bigas at walang tubig. Parang ayaw na tayo mabuhay ng Diyos. Tito, meron ka bang paraan para makahanap ng tubig? Isipin ko muna. Sistema, mayroon ba sa tindahan na tagahanap ng tubig? Ding dong! Tagahanap ng tubig presyo, 5,000 salapi. 5,000. Matagal ko itong naipon. Sa tindahan ng sistema, wala pang 1,000. Malayo pa sa 5,000. 5,000? Meron ka bang solusyon? Meron naman. Magaling! Hatid mo na kami hanapin ng tubig! Kapitan, huwag kayong mag-alala. Mayroon ng paraan. Pero kailangan natin magtipon ng gamit para makakuha ng tagahanap ng tubig. Kailangan ilan? Kailangan ng 4,000. 4,000? Ano? Andres, sinasabi mo na kailangan ng 4,000 para makahanap ng tubig. Hindi ko kailangan ng 4,000. Ang tagahanap ng tubig ang kailangan ng 4,000. Kami mga magsasaka, ang ani sa 1 taon ay 200 salapi lang. Ang daming pera, sino ang magbibigay? Andres, hindi ba dahil walang tubig, gusto mong manloko ng pera at tumakas? Hindi ako ang kailangan ng 4,000. Ang tagasuri ng tubig ang kailangan ng 4,000. 4,000? Kami mga magsasaka, ang ani sa 1 taon ay 200 salapi lang. Ang laki ng halaga. Sino ang magbibigay? Andres, baka dahil walang tubig, gusto mong manloko ng pera at tumakas? Andres, akala ko gusto lang maghanap tubig. Kailangan pa mag-ipon. Palusot lang para manloko at tumakas. Andres, totoo ba ang sinasabi ng mga tao? Kapitan, paano pa mapagkakamalan? Walang tubig na, walang magawa. Hindi si Andres ang Diyos. Paano niya makahanap ng tubig? Niloloko lang tayo niya. Hindi ko kayo niloloko. Kababayan, ito ang tagasuri ng tubig. Kailangan ng 5,000 salapi. Binayaran ko na ang 1,000. Ang natitira, nasa inyo na. Tito, totoo ba ang sinasabi mo? Totoo, wala halong biro. Tiwala ako sa'yo. Tutulungan ka namin kumbinsihin sila. Huwag kayong mag-alala. Tiwala si Tito sa kanyang sarili. Ibig sabihin may solusyon siya. Handa kaming patunayan. Tama, tiwala kami kay Tito. Kayong magkakapatid, manloko ng pera at tumakas. Siyempre, tiwala kayo sa kanya. Tama! Sapat na! Kung hindi dahil sa pagtatanim ni Andres, marami na sanang namatay. Sa ugali ni Andres dati, Tiwala ako hindi niya tayo lolokohin. Andres, walang tubig na. Ikaw ang pag-asa ng baryo. Ako na ang magbabayad ng 1,000. Agad mong hanapin ang tubig. kung hindi dahil kay Andres na nagtanim ng mani, marami na sana ang namatay sa inyo. Sa nakita ko sa ugali ni Andres, tiwala akong hindi niya tayo lolokohin. Andres, walang tubig ngayon. Ikaw ang pag-asa ng baryo. Ako na ang magbibigay ng mga gamit na 1,000 salapi. Agad mong dalhin sila hanapin ng tubig. Gagawin ko ang lahat. Mga kababayan, malaki ang tulong ni Andres at nakikita natin lahat. Sinabi niya makakahanap siya ng tubig. Tiwala ako, magagawa niya ito. Ako na ang nagbigay ng gamit na 1,000 salapi. Ang natitira, asa na sa inyo. Andres, sigurado ka bang makakahanap ng tubig? Kung makapag-ipon tayo ng 5,000 salapi, sigurado akong makakahanap tayo ng tubig. Okay. Sumali na si Kapitan. Ako din. Ako din! Wala na naman ibang paraan na. Kung hindi, magutom tayo. Ako din! Ako din! Ako din! Sa pagtutulungan natin, ipinapangako ko, makakahanap tayo ng tubig. Tito, dito ba ang sinasabi mo makakahanap ng tubig? Tama. Ayon sa tagasuri ng tubig, may tubig sa ilalim. Maghukay na tayo dito. Andres, hindi ka nabibiro. Walang buhay dito. Kahit damo ay hindi tumutubo. Paano magkakaroon ng tubig? Sapat na. Si Andres, pinilit niyang hanapin ang may tubig. Mga kababayan, tiwalaan natin siya. Maghukay na tayo! Tito, dito ba ang sinasabi mo may tubig? Tama. Sabi ng tagasuri ng tubig, may tubig sa ilalim. Maghukay tayo dito. Andres, hindi ka nabibiro. Walang buhay dito. Ni damo ay hindi tumutubo. Paano may tubig? Sapat na. Si Andres, pinaghirap ang hanapin ng may tubig. Magkakapatid, tiwalaan natin siya. Maghukay na tayo.
Buong umaga na tayong naghuhukay. Ang lupa ay parang tuyo pa rin. Walang kahit kaunting tubig. May tubig ba talaga dito? Marami naghuhukay buong umaga na. Kahit paano, dapat may tubig na. Andres, hindi ka nagluloko, di ba? Hindi nagsisinungaling ang taga-Sure. Kung magawa natin ng balon, ang baryo natin hindi na maghihirap sa tubig. Andres, nagtanong kami. Sagutin mo. Hindi mo lang sinadya. Sabihin may tubig dito. Mga kababayan, tiwalaan ninyo ako. Hindi pa sapat ang hukay. Sa aking hula, isang araw na lang, makikita na natin ang tubig. Isang araw pa? Andres, marami tayo dito. Mapapahukay natin ang bundok. Sabi mo balon lang? Isang araw pa? Grabe ka. Sinadya mo, pahirapan kami. Sabi mo isang araw pa, makikita ang tubig. Sa tingin ko, gusto mong sa gabi, nang tulog kami, dalhin ang mga ate at mga gamit at tumakas. Tama! Kayo na lang! Ako! Ayoko na! Ako rin, ayoko na! Kailangan sundin si Andres. Balik yung aking donasyon! Andres, nag-usap kami sa'yo. Sumagot ka. Hindi mo ba lang sinubukang sabihin may tubig dito? Mga kababayan, maniwala kayo. Hindi pa sapat ang hinihukay sa aking hula. Isang araw na lang, makakakuha na tayo ng tubig. Isang araw pa! Andres, may 10 tao dito isang bundo. Araw lang, mapapahukay. Sasabihin mo, isang araw pa. Joke lang yan. Sadya niloloko mo kami. Sabi mo, isang araw pa makakakuha ng tubig. Sa tingin ko, gusto mo sa kalagitnaan ng gabi ng tulog, lahat dalhin ng mga ate at mga gamit ng bayan para tumakas. Tama! Kayo na lang ako! Ayoko na! Ako rin, ayoko na! Bakit sunod lang tayo kay Andres? Wala kayong gawin, pwede. Ngunit, pag nakakuha na ng tubig, wala kayong matitikman. Kapitan, huwag ka maloko niya. Siya ay talagang tamad at walang ginawa. Hindi marunong magbasa. Kung hindi, pinakain ng mga ate. Baka patay na siya. Paano niya makikita ang tubig? Tama, Kapitan. Ngayon pa lang, habulin si Andres para ibalik ang donasyon. Kung hindi, hintayin natin. Naalis siya. Wala na tayo mapupuntahan. Sapat na! Kayo ang unang nagmamakaawa ng tubig. Ngayon, natagpuan na natin, nag-aaway pa kayo. Ganito, ganyan. Gusto nyo ba talaga? Kapitan, wag. Magalit sa akin na lang. Mga kababayan, kung hindi kayo mapakali, naaalis ako sa gabi. Ngayong gabi, mananatili ako dito. Wala akong pupuntahan. Kung ayaw niyo matiwala sa akin, pwede kayong manood. Oo, samahan namin siya. Kami samahan si Tito. Kung hindi kayo mapakali, pwede kayong manatili. Si Andres at ang 5 ate ay nangako na sa inyo. Mga kababayan, may reklamo pa ba? Walang reklamo na. Tayo na. Bilisan natin ang trabaho. Una nating hanapin ang tubig. Opo! Oh no! Halina kayo! May problema! Ano yan? Anong nangyari? Si Andres at ang kanyang 5 ate ay nanghako na sa inyo. Mga kababayan, may reklamo pa ba kayo? Walang reklamo. Tayo na, magtrabaho na. Hanapin natin ang tubig. Opo! Oh no! Halina kayo dito! May problema! Ano yan? Anong nangyari? Kapitan, tingnan! Sa paghukay, may malaking bato! Hindi na makahukay! Andres! May paraan ka ba? Sa modernong panahon, sa malaking bato, gamit ang makina. Sa panahong ito, walang makina. Impossible ng tao hukayin ang bato. Malalim na ang balon. Hindi pwedeng lumipat. Ha! Sinabi ko na, si Andres ay hindi marunong magbasa. Walang alam, walang kwenta ang paghuhukay. Wala na. Malaking bato. Kahit sino, wala ring magawa. Paano natin itutuloy? Walang kwenta! Hindi ko na gagawin. Sino gusto? Siya na lang. Wala namang, magkikita ko bilin. Magutom na lang tayo. Andres, ibalik mo na ang mga gamit. Hindi ko na gagawin. Wala na. Hindi na rin kami gagawa. Wala na. Sapat na! Mantahimik kayo! Mga kababayan, nagpuyat kayo dito. Malapit na matapos. May problema, hanapan ng paraan. Kapitan, madaling sabihin, ang laking bato ang gamit natin. Maliit lang, hindi kaya hukayin. Paano natin ito ayusin? Tito, tingnan. May iba ka bang paraan basagin ang bato? Drill? Sa tindahan ng sistema, may ganyan din pala. Mga kababayan, may paraan ako. Kapitan Madaling, sabihin ng bato ay malaki ang gamit natin. Langit lang, walang paraan na buksan. Paano natin ito ayusin? Tito, tingnan mo. May iba ka bang paraan para basagin ang bato? Drill? Sa palengke ng sistema, may ganyan din pala.
Sa lahat, may paraan na ako. Ano ang paraan? Ang teknolohiya. Teknolohiya? Tito, ano ang ibig mong sabihin? Ang teknolohiya na ito at basagin ng bato, ano ang koneksyon? Gusto mo ulit manloko? Maghintay lang kayo. Malalaman nyo rin. Ang drill ay 1 centimos. Sa espasyo ng sistema, ang natitirang gamit ay halos 1 centimos din. Sistema, ipalit ang drill. Pinuno, matagumpay ang pagpapalit ng drill. Tito, saan mo nakuha ang mga ito? Kanina, wala sa harap ni Tito. Ang bagay na ito biglang lumitaw lang. Tito, ano ba talagang nangyayari? Baka namamalikmata lang kami. Ipaliwanag ko sa inyo mamaya. Sunod na tingnan nyo. Andres, ang hawak mo ay ano bang kakaibang bagay? Gamitin mo ba ito para basagin ang bato? Tama ka. Ang liit nito kaysa sa palako. Paano basagin ang bato? Di mo lang alam. Ang galing nito. Panurin nyo. Paisag! Basag ang bato! Ang liit nito. Mas maliit pa sa palako. Paano masira ang bato? Wala kang alam. Sa teknolohiya. Panurin mo. Paisag! Basag ang bato! Basag! Basag ang bato! Toto, basag! Malaking bato ito. Mahiwaga. Paano nangyari? Nakikita nyo naman. May dahilan pa ba kayong magduda? Andres! Ang malaking bato! Basag agad! Parang himala! Ito, ang galing mo. Unahin ang gawain. Bilisan natin tanggalin ang mga bato. Patuloy sa paghukay. May kutob ako. Malapit na may tubig. Opo! May tubig! May tubig talaga! Tito, nagtagumpay tayo! Andres, maraming salamat. Sa iyo, may tubig na ikaw, ang bayani ng baryo. Ang pagsisikap natin, hindi na sayang. Ngayon, may nagdududa pa kay Andres na makahanap ng tubig? Wala na. Andres, hindi dapat kitang duda. Pasensya na. Sapat na. Panahon ng tagutom. Mahirap para sa lahat. Takot kayo na magaksaya lang. Naiintindihan ko, mga kababayan. Malapit nang may tubig. Magpulsige tayo. Gawing maayos ang balon. Magtulungan tayo. Sino pa ang nagdududa kay Andres na makahanap ng tubig para sa atin? Hindi po. Andres, hindi dapat kitang dudaan, pasensya na. Sapat na. Panahon ng tagutom. Lahat nahihirapan. Takot kayo na mag-aksaya lang. Naiintindihan ko. Mga kababayan, malapit ang lumabas ang tubig. Magpursige tayo. Gawing maayos ang balon. Magtulungan nating lampasan ang krisis. Tito, ano po ito? Reseta ng pampalasa na ginawa ko kagabi. Puntahan niya sa bayan, tanungin ang presyo. Plano ko sa 2 araw, hanapin lugar dito sa baryo para magtayo ng pabrika. Pampalasa? Tito, bagong tapos mo lang balon. Bakit nakafocus ka sa pampalasa? Kumita. Kung walang kita, paano ko kayo pakakainin? At may kutob ako. Ang pampalasa sa reseta ko ay magugustuhan ng lahat. Mula sa sistema, ang reseta ng pampalasa. Paano hindi magugustuhan? Sige, Tito. Kami na lang sa mga araw na ito pupunta sa bayan. Salamat sa inyo, mga ate. Si Andres, tingnan nyo! Ang bayani ng baryo! Andres, salamat sa iyo. Natakpuan ng tubig, pinagawa ang balon. Mga kababayan, may makakain na, malampasan ng tagutom. May sobrang bigas, matulungan ang ibang baryo. Masaya na ako. Andres, bigla kang dumating. May kailangan ka ba? May kailangan ako sa inyo. Magtatayo ako ng pabrika. Kailangan namang gagawa. Kaya ako naghahanap ng tao. Ano ang trabaho sa pabrika? Maraming trabaho magbabad ng sangkap. Magbulot at maghatid 30 sentimos araw-araw. 30 sentimos araw-araw. Ako po. Ako din! Ako din! Isang ako! 30 centavos a day! Ako! Sumali ako! Ako din! Ako din sumali! Okay. Mga kababayan, binabalaan ko kayo. Mateo Spices ay bukas na. Mula ngayon, dito na kayo magtatrabaho. Putang hina si Andres! Masaya siya ngayon. May pabrika na siya. Samantalang ako, walang makain. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging ganito. Ramon, kapatid ka ni Andres. Humingi ka ng tulong sa kanya.
para may trabaho tayo dito. Rinig ko, sa pabrika na to, 30 centavos ang sahod araw-araw. Ikaw pa nga ang nobya niya. Bakit hindi ikaw ang pumunta? Ramon, Maricel, bakit? Kayo pumunta dito. Baka naman tingin nyo kay Andres, masaya na. Gusto nyo ulit? Hindi! Wala kayong lakas ng loob. Bakit nakatayo lang? Nakalimutan na ba ang sinabi ni Kapitan? Walang permiso, bawal pumasok, umalis na kayo! Tito, anong tinitingnan mo? Wala, ate. Ngayon na bukas ng pabrika, gusto kong ikaw ang maging manager. Ikaw, bakit biglang binigay mo sa akin ng pabrika? Binigay mo na sa akin? Anong gagawin mo? Tito, kung gusto mong gawin ang dati mong ginagawa at ipaalagaan ka namin, pwede. Ngunit sa gabi, huwag kang aakyat sa aming kama. Mga 8, overthink kayo. Gusto ko, stable na ang baryo. Gusto kong magtayo ng karwahe, mag-abroad para kumita. Mananatili sa baryo, hindi makakakuha ng malaking pera. Hindi alam kung kailan maibibigay sa mga ate ang magandang buhay. Kailangang lumabas at maghanap buhay. Tito, alis ka sa baryo? Bakit kailangan mag-abroad? Pwede rin kumita dito. Tama. Di na tayo kulang sa bigas. Pwede tayo magtayo ng panaderya. Kayang buhayin ang pamilya sa pagtitinda. Tama. Magbabawas pa ako sa gastos. Pinangako ko sa inyo na sigurado magkakaroon kayo ng magandang buhay. Na yung pinangako ko siguradong gagawin ko. Kaya pala aalis ka. Para sa amin. Para sa pamilya, kaunti ang oportunidad dito. Ang pag-abroad ay mahirap. Kaya sana mga ate, alagaan ang bahay. Abangan ako. Okay, pumunta ka. Pinapayagan ka namin. Aalagaan namin ang bahay. Abangan ka namin. Tito, hindi naman siguro ayaw mo na sa amin at gusto mo lang umalis. Mga ate, naisip niyo lang. Pinangako ko sa inyo na sigurado magiging maganda ang buhay niyo. Dahil pinangako ko, tutuparin ko. Kaya ba ikaw aalis? Para sa amin? Oh, para sa pamilya natin. Walang oportunidad dito at mahirap magtrabaho sa ibang bansa. Kaya sana mga ate, alagaan niyo ang bahay habang wala ako. Okay, umalis ka na. Pinapangako namin, aalagaan namin ang bahay habang hinihintay ka. Mga ate, una na ako. Umalis ka na. Mag-ingat ka sa daan. Hinihintay ka namin dito. Bilisan mong pumalik, ha? Huwag kayong mag-alala. Magpapadala ako ng sulat. Kung may makita akong bagong bagay, ipapadala ko sa inyo. Halam! Nakuha ko na ang padala ni Tito. Sabi ni Tito, galing daw ito sa kanluran. Palaging pera lang at regalong pinapadala. Hindi naman bumalik. Huwag ganyan. Kung hindi dahil kay Tito na nagpadala ng pera at regalo, paano tayo makakapamuhay ng ganito kaganda? Anong hindi mo pa nasisiyahan? Siyempre, hindi ako masaya. Umalis siya ng 3 taon at hindi bumalik. Sige na, tingnan muna natin kung ano ang sinabi ni Tito. Mga ate, kumusta kayo? Sa loob ng ilang taon, lumago ang negosyo ko. Ang perang pinadala, natanggap niyo ba? Alam kong iniisip niyo kung kailan ako babalik. Ngunit sa aking palagay, pag natanggap niyo ang sulat na ito, ay oras na para magkita. Magkita? Pabalikan na si Andres! Mga ate, nandito na ako.